Lumalabas pala na ano, no, dito sa laban na to, liyamado ka. Tingin mo, tama ba yung ads na binibigay na ikaw yung, kahit na ikaw challenger, bihira yan, ang challenger, liyamado. Hindi ko naman inaano na challenger ako, talagang yamado ako. Talagang pinagkatiwala ko na lang yung laban na to sa Panginoon kung anong ibibigay niya sa akin na yung plano niya para sa akin. Talagang ito yung panahon namin na makalabo ng world champion. Talagang pagsisikapan ko talaga. Hindi lang yung sabi na yamado ako, magkukumpiyansa ako. Talagang hindi ko yun dahil nga yung kalaban ko may kamay din. Oh, talagang kaya nga tinawag siya na Little Tyson, may lakas. Kaya talagang paghahandaan ko talaga yung laban namin na to. Dun sa 3 taon Denver na pag-aantay, hindi ba parang kahit pa paano umabot din sa point na tinanong mo rin yung sarili mo, bakit hindi mo makuha itong title shot na to? Mayroon isang basis na bakit ang tagal ko na ng paghahantay, bakit hindi pa rin dumating sa akin. Sa isip ko, sa ano ko na lang, sa isip ko na lang, siguro may plano yung Panginoon sa akin, kung ano yung maganda para talaga sa akin. Kasi yung iba pag tanggap ng ganong hindi sila papayag na magbigay pa sila ng choice sa kalaban eh. Talagang gustong-gusto na nila. Ako, ganon, sabi ko sa isip ko talaga, number one. Siguro talaga may plano yung Panginoon sa akin. At saka ito na siguro yung plano na makalaban ako ng world title. At saka sana ipagkaloob ng Panginoong Diyos sa atin yung karangalan na gusto din natin makamit. Dito sa considering na nag-antay ka ng matagal, marami umiwas sa'yo, inabot ng 2-3 taon, ngayon mapapalabang ka na sa Dubai. Anong mas lamang papasok ng ring? Galit, inis, o excitement? Number one, excitement ako eh. Medyo hindi naman sobrang na-excite talaga ako dahil nga ito na yung pinakamatagal ko nantay. Kasi ito yung bala ko na talaga na mula nang nagsimula ako, may plano ako sa sarili ko na magiging isang world champion, makapagbigay rin ng karangalan sa bansa natin, makagaya rin sa mga legitimate world champion dito sa bansa natin. Ito na yung way siguro. Na-excite ako na wala akong kaba, wala akong kumpiyansa sa sarili ko na ganito lang yung kalaban ko. Talagang excite ako na makalaban ng world title. Yung tingin mo makakatulong ito yung nag-antay ka na matagal, makakatulong ito pagpasok mo ng ring para mas mapadali yung panalo mo? Siguro ito yung talagang way na ipakita ko lahat ng best ko siguro sa taas ng ring. At saka hindi ko naman sabi na mapadali ko yung laban dahil nga yung kalaban ko marunong di manuntok. Talagang pinagandaan ko rin to ng maayos. At saka sisikapin ko talaga na mapanalo yung laban na to dahil sa tagal na paghahantay ko. Talagang tiwala na lang ako sa Panginoon kung anong ibibigay niya sa akin na tagumpay. Isa na lang, saan tingin mo lamang ka at saka saan lamang si Zong? Siguro medyo mas lamang ako kay Zong sa experience. At saka wala akong nakikita na medyo malamang si Zong sa akin dahil nga kung sa mga laban, mas marami akong nakabangga, mas manggagaling kay Zong, mas mga veterano. Yung tinatawag nila na Tyson Marquez, nung nakita ko na lumaban sila ni Jovin Martinez sa China, sabi ko medyo hilaw pa si Zong. Medyo hindi pa siya gaano ka lakas, hindi pa siya gaano ka galing sa larangan ng mga nakakalaban ko. Pero hindi ako nagbibigay ng kumpiyansa dahil nga matindi rin yung paghahanda noon para sa akin. Saka pinag-aralan niya rin ako. Ako nag-aaral din para sa laban niya. Talagang sabi ko, talagang lalabanan ko siya ng magandang laban. At saka tiwala na lang ako na gabayan ako ng Panginoong Diyos. Pero saan yung improvement na nakita mo sa kanya? Sa ngayon, wala akong nakita dahil nga matagal siya hindi nakalaban. Oo, almost nasa 6 months yung hindi siya nakalaban na bakante siya. Medyo kung sa atin ka, medyo may kalawang na yung katawan nun. Oo. Ikaw puro laban, di ba? Oo, sunod-sunod yung laban ko. Nung lumaban ako last fight ko sa Japan, talagang hindi ako sabi nga
hindi pwede tumigil yung katawan natin dahil nga ito yung ano ng katawan natin na lalaban dahil nga pag naka-stack ka ng ilang buwan, mga 5 buwan, medyo bumabalik sa dati. Talagang kailangan namin mag-tune up dati. Knockout o decision? Sa akin kung makatama ako ng maganda-ganda o sino man sa amin makatama ng maganda-ganda, talagang may knockout. Talagang ang plano namin, hindi namin tatapusin yung round. Ganun siguro sa kanila. Basta sa amin, ready to fight kami. Kahit anong oras or kahit anong lugar ang paglalabanan, talagang nakahanda kami para sa Lemado, no? Lumalabas ka lemado ko. Tingin mo hindi rin parang style to para bigyan ng sobrang kumpiyansa si Denver? Well, ito nga sinasabi ko dahil lahat naman ng boxing aficionados alam naman yung kalibre ni Denver at alam din yung kalibre ng champion na si Song Xiao. So nandun na tayo na talagang malayo. Pero sinasabi ko nga kay Denver, dahil si Song Xiao ay isang champion na ngayon. Alam mo ang isang boksingero, pag nagkaroon ka ng title, alam mo nababago na rin yan eh. Nagkakaroon ka na ng kumpiyansa sa sarili. Kaya sabi ko kay Denver, konting kumpiyansa man wag tayo magbigay. So yung talent mo, ganun pa rin. Gawin mo sa kanya, ano yung mga plano mo, gawin natin sa kanya. Kung pwede, outbox natin, gawin natin. Patunayan mo na senior ka sa kanya. No, in-expect nga naman nanalo siya. If ever lang, yung makuha natin titulo, tingin mo dito rin siya magtatagal? Well, hindi. May balak na kami dito dahil nga before, nagplano na ako, nalilipat na kami ng 108 dahil pinagdamot sa amin ito. So siguro makagawa kami ng isang depensa nito o dalawa. Siguro by next year, lilipat na rin kami ng 108 dahil lumalaki na rin si Denver. Kasi plano ko rito hanggang flyweight siguro kukunin namin or either gagawa to ng history na baka the first Filipino become a undisputed champion. Yeah. Sa 105 din? Oo, sa 105 or 108. Hamunin namin lahat, IBF, WBA, WBO. Oo. Yun ang balak namin. Nabanggit mo na yung pag-champion, malaki pinagbabago. So itong si Zizong, simula nung makita mo as challenger hanggang maging champion, ano yung nakita mo improvement sa kanya? Well, kasi nung last fight pa nito, last September, di ba? December. Nandun kami ni Denver. So, pagkatapos nung nakuha yung title, hindi pa siya lumaban. So, I think ganun pa rin siguro yung gagawin niyang strategy. So, siyempre, ang pagbabago lang dyan, sa sarili niya. Ikakaroon siya ng kumpiyansa dahil champion na siya eh. Pero sa style siguro, sa lakas, I think ganun pa rin. Pero yung huling laban nakita mo, may kumpiyansa. Anong huling laban, nanood kami. Sabi nga ni Denver, habang lumalaban, sabi niya, Kuya, ang ganda. Talagang hiyang na hiyang sa akin, Kuya. Sinabi niya sa akin. Pero sabi ko, huwag kang magkumpiyansa. May time ba na nagkalapit kayo nung pinanood niyo sa China? Yeah, pinuntahan siya ni Denver. Kinongratulate siya ni Denver pagkatapos ng laban. Then during the weekend, pinuntahan siya ni Denver. So, talagang sinadya mo na papuntahin siya ron? Yeah, talagang pinuntahan namin para panuurin namin yung laban nun. Dahil, sabihin, yung pagpunta sa weigh-in, sa laban, yung bang parang sinasike nyo na ba siya? yeah, gano'n na yan. Dahil kami na ang susunod na kalaban dapat nun. The winner on that fight, si Denver na ang kalaban nun. Pero umiiwas sila. Kaya umabot ng ganito ngayon. So nagpropose sila, magdidepensa muna. And then, tapos nun kami ng kalaban. So puro cancel naman yung laban. Kaya minandate na ng WBC na mandatory na kami na. Dahil overdue na sila 6 months na mahigit eh. Pero tingin mo, yung kanila ba meron lang gustong ibang labanan o talagang takot ka din? Yun na yun. Kinakatakutan nila eh. Kaya gusto nila gumawa ng pera muna na pumipili muna ng mga bam na kalaban, di ba? So hindi naman matuloy-tuloy. So kaya panay na reklamo ko sa WBC na sabi ko overdue na. Yung champion natin, almost 6 months na, hindi pa nakadepensa. Kaya napagbigyan naman yung reklamo ko, kaya in-award na kay Denver na mandatory na. Kung tamaan, tingin mo, knockout yung kalaban? Well, siguro ngayon, sa insahe ni Denver na ginagawa ngayon, saka lalo siyang lumakas ngayon. So siguro, hindi matatapos ang laban ng 12 rounds. Once na tinamaan. Yeah. May bago ka bang ginawa? Conditioning, nutrition? Yeah, marami akong ginawa kay Denver na mga bagong training, no? Mga conditioning. So maraming na bago kay Denver ngayon. Pero ikaw lahat o meron kang kinuwang bagong tao? Although may assistant ako, may trainer naman sila, pero itong laban na to, dahil crucial fight ito, ako talaga nag-supervise. So from day one, ikaw na tumutok? Yep, ako na talaga tumutok. Oo. Kaya pala hindi ka bumaya sa South Africa? Kaya nga, sabi ko, pasensya muna go, hindi ako makasama rin sa isang bata ako dahil sabay nga sila nag-train dahil hindi ko pwedeng iwanan to dahil importante ng laban na to. Knockout ha? Tingin mo? Ganun siguro ang prediction natin. Lahat. Ayos.
Okay, Jo. Salamat.